hindi po namin makita, Lord, that the world cannot give, but it's only in you, for you are the way, the truth, and the light. And Lord, we pray that Jesus, whoever will exhort today, Lord Jesus, whoever will impart, Lord Jesus, sa mga words mo, put your word in his mouth, Lord Jesus, and give us listening ears, Lord Jesus, that it will be planted in our heart and that it may grow fruits in the mighty name of Jesus. This we ask in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon at salamat po sa lahat ng narito ngayon na maaga pong umenter po sa ating group chat, no? Sa ating Zoom. Usually po, others are nagpupunta po around 8 o'clock, no? So I can see here Lalaine, no? Lalaine, good evening too, no? At marami pa po niyang mag-a-attend. Hi, Angelica. At dito naman po sa loob, andito po ang ating mga elders, si Pastor Hill, Sister May, magandang gabi po. Narito rin po, I think I saw Sister Emmy po, no? Ang mga couples ministry group. Andito sina Anil, Abby, Emil, si Zina sa itaas, Angelica, andito rin, no? Sino pa? Si Brother June and Sister Jem. At ang nag-ooperate po ng ating ngayon ay si Grace, kindly po natin siya nakikita behind the laptop. Yan, behind the laptop, no? At syempre, ito po ay isang napaka-special na gabi, no? Habang ang ating pong pastor from the Philippines, si Pastor Ronnie po ay nasa sabbatical leave with his family, no? Ay nag-provide po ang Panginoon ng isa pa po ang kanyang manggagawa. Nagbiyahe pa po from Vancouver para siya po ay nagpagamit sa Panginoon. Kaya tanggapin po natin sa pangalan ni Jesus. Walang iba ang ating butihing pastor, Pastor Joel Pran. Pastor, meron ka ng card kagad doon, no? Opo, natutuwa sila. So, sige po. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos sa buhay. Kung kailangan po yung voice ay lakasan, just let us know, no? Kahit po magsabi kayong, ano man yan, mag-ano kayo, para po makapag-adjust po si Pastor. Pastor, maybe here. Dito po siguro, no? Yan. Sige po, isang pribilehiyo po na muli pong makasama po ninyo. And it's a joy also, no? Na tayo po muli ay nagkita-kita. I think the last time na nagkita-kita po tayo is 6 months ago. No, sa kasal po ni Angelica and ni Jairo. And I thank the Lord, no, for this wonderful opportunity na inalaw niya din po ako makapag-travel dito. Actually, na-miss ko na po kayo. Parang delikado lang po na at home na ako sa Saskatoon. Parang ayaw ko nang bumalik ng Vancouver. Joke lang po. Anyway, before we proceed, taga-Vancouver yata. Naririnig ata, mahirap po. Okay? Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Tayo po humingay ng patnubay sa banal na Espiritu para po sa ating pag-aaral ng Kanyang Espiritu. Our Heavenly Father, we come to you, Lord, with all heart, O God. We ask, Lord, for the Holy Spirit, Lord, to give us knowledge and wisdom so that we may be able to understand your word, O God. Lord, we pray, Panginoon, ng salita mo ay hindi lang namin na maintindihan, kundi higit sa lahat, Panginoon. Ito po ay aming may apply sa aming pang-araw-araw. Panginoon, samahan kami, ikaw ang maluwalhati, at ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa tanging pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, katulad po ng sinabi ko, I think last week, right? Ating pag-uusapan po ngayon is the profile of a leader. In other words, yung profile parang resume lamang po yan. Na resume, pag gumawa tayo po ng resume, yan po nilalathala natin yung ating mga job qualifications. But now, we were talking about being the profile of a leader. Ano ba dapat ang isang leader at ano ba ang dapat na katangian ng isang leader? Now, I would like to give you the 4 objectives, no, ng ating pag-aaral sa gabing ito. Una is to remind us as disciples that leadership and disciples work to ensure the longevity and productivity of the ministry. So kailangan po ng disciples into leadership para po ito sa longevity, pangmatagalan at productivity at paglago ng isang ministry sa local church. Okay? At ganoon din, pangalawa is to examine the godly characteristic of leaders in their desire to serve. So meaning to say, when we desire to serve, it's important that we have this kind of godly characteristics. Amen po ba? Third
objectives is to reinforce the fact that our leaders are called to demonstrate, no, sa church, sa bahay natin, sa buhay natin yung tinatawag na godly committed relationship with Christ. At hindi lang godly committed relationship with Christ, but a spiritual life that are growing continuously. Okay? Pang-apat is for us to learn that leaders, that we are called to leadership. Would you believe or would you agree with me that each one of us are called into leadership? Amen? Kaya importante, and I believe most of us, or majority here sa atin sa gabing ito ay mga leader na po ng church. But this evening, titingnan po natin yung sinasabi ni Apostle Paul to Timothy sa 1 Timothy chapter 3, 1 to 13. Okay, buksan po natin yung ating Bible sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 13. Yan na po kayo. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, maraming mga churches are in the desperate situations because I believe some of the churches are failed to develop a strong church leadership. Kaya nga sa Amerika, lagi ko sinasabi, according sa mga nagsasurvey dyan, maraming mga church na nagsasara. Not only in America, but even in Europe, no, maraming mga church na nagko-close down na lang. Because I believe they fail to develop a strong leadership in church. And not only that, na they fail to develop a strong leadership, dumarating din na I believe na maraming nagre-resign, no? Maraming pastor nagre-resign, nagki-quit dahil sa mga sari-saring problema na pinagdaraanan nila sa church na hindi na nakakayanan. Kaya I believe na importante na bilang mga lingkod ng Diyos, bilang nagsisilbi sa Panginoon, ma-identify natin dito sa sinasabi ni Apostle Paul kung ano yung mga dapat na specific na karakteristik na dapat meron tayo bilang leader para tayo ay lalong maging matatag na namumuno. Okay? Now, i-enumerate po natin, no? Isa-isahin po natin itong mga qualification na to. Ang context po ng text na binabasa natin is actually Paul is telling his young disciple Timothy about the qualification. Kung pipili siya ng leader, ano yung mga dapat na i-consider niya sa pagpili ng leader sa church. At yun po ngayon ang ating isa-isahin, no? Dahil naniniwala po ako na mahalaga po ang pagpili ng bawat magiging leader sa church. Dahil dito po nakasalalay ang isang bagay ng paglago ng gawain ng Panginoon. Kung sa business world, makikita natin may mga tinatawag na specific SOP o Standard Operating Procedures. Kumbaga, bago nga kumuha ng mga empleyado, talagang sinusuri. Sa Pilipinas nga, matatawa kayo, di ba? Pleasing personality. Pag walang pleasing personality, no, what I'm trying to say is there are certain standard. Kung merong sa business certain standard for them to be employee or something that, how much more sa church? Dapat po merong pinakamahalagang standard na tayong tinatawag sa pagpili ng mga leader na kung saan mamumuno at maglilingkod sa church at sa ating Panginoon. In verses 1 to 7, okay, dalawang pangkat po ito. In verse 1 to 7, makita po natin ang pinaka-tinatalakay po dyan ni Apostle po is the qualification of an elder or a pastor. Then on the second segment, in verse 8 to 10, yun naman po yung qualification about the deacon. No? So here, makita natin, in verse 1, ang sabi po is, here is a trustworthy saying, whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Here's a trustworthy saying, whoever aspires to be an overseer, an elder, or a pastor desires a noble task. Sa madaling salita, ang paglilingkod sa Diyos bilang isang kanyang pastor, bilang isang kanyang elder, bilang isang kanyang overseer, or sabihin nating leader, lagay natin sa kontekstong yan. Ito ay hindi basta-basta na task. In fact, ang paglilingkod sa Diyos at pagkakatawag sa atin dito sa aspeto na ito is a noble task. No? Pag sinabi pong noble task, mahalaga po ito, importante. No, hindi siya parang hindi siya yung task na kung saan you should take it for granted. Why? Because I believe God is the one who called us and appoint us to be in that position. And that calling and that position is not just coming from anyone else, but eventually comes from God. Diba? So that's why it's a noble task. Kaya nga minsan nalulungkot ako na minsan may mga pastor na parang ako na-experience ko in a sense.
na minsan ako na-persecute ng mga mahal mo pa sa buhay, no? Parang tingin nila yung pagpapastor ko ay parang walang kwentang bagay. Kasi sinasabihan nila, ano magagawa mo diyan sa pagpastor, walang pera diyan. So they thought that that's a task lang na mahalaga kasi nga ano, sabihin, hindi ka kikita ng pera, hindi siya ganun kaganda na kung saan na trabaho or posisyon sa buhay. Pero here, pag tinignan natin sinasabi ng Bible, an overseer is at trabaho na kung saan desires to be a noble task. Ibig sabihin, there is something beyond, no? O mahalaga dito sa pagpili ng Diyos sa atin bilang kanyang mga lingkod. Ano kaya yung tingin nyo? Yung dalawang practical na bagay, bakit ang yung pagkakatawag sa ating overseer is a noble task? Bakit po kaya? Ano kaya yung dalawang dahilan na practical? Unang dahilan po is it brings honor and glory to Jesus Christ. Will you agree? That it brings honor and glory to Jesus Christ. Especially for those Christians who love the Lord Jesus Christ and serving Him, I believe na sana ganun po tayo, no? Na yung paglilingkod sa Diyos, tinitingnan po natin na noble task, hindi siya unpleasant task. Amen. So, yun po yung dapat nating tingnan. Kasi po, kaya noble task, kasi nga po, it brings honor and glory to Jesus Christ. Kaya nga pag tayo naatasan na mayroong gawin sa church na utusan tayo, may ina-assign sa atin na pinapagawa ang Panginoon, ng leader natin appointed us to do something, do not take it for granted because that is a noble task. Kahit sabihin mong pinagwawalis lang tayo ni pastora o pinagbabacuum lang tayo or something, that is a noble task. You are appointed to do so. No? So ang leader, hindi lang naman leader in sin, may position or something, but you are leading something to do something and noble that is noble before the sight of God. Amen? Amen. And pangalawa, it's a great privilege. No? Naniniwala po ba kayo na pribilehiyo na tayo tawagin ng Panginoon bilang leader na maglingkod sa Kanya? Amen. It is a privilege. Now, the second practical reasons why it is a noble task, because I believe that it benefits the people we are able to serve. It benefits the people we are able to serve. Naniniwala po ba kayo? Amen. Now, when we serve one another, each one of us benefit from serving one another. Amen. Di ba? Kaya yung paglilingkod po natin sa bawat isa, no, dapat nandun po yung ating enthusiasm. Nandun yung ating enthusiastic po tinatawag. Na hindi po tayo parang reluctant when it comes to serving people. Because alam natin, when we do that, of course, alam natin ginagawa natin ito sa Panginoon. Pero eventually, as we faithfully serve the Lord, no, other people will benefit from the service na ibinigay natin. And that glorify God. Amen? Now, sa paano paraan kaya natin mapakita naman? Of course, maraming pamamaraan paano natin mapakita na tayo naglilingkod sa bawat isa. Pero meron po akong gustong tukuyin na dalawang bagay na mahalaga na I believe na we should focus in serving this kind of task na tinatawag. Yung tayo'y tumulong sa ating kapwa kung paano sila maligtas. Amen. No? Hindi lang yung tumulong ka na parang makakagawa ka. Hindi ko naman sinasabi huwag kang gumawa ng mabuti. But I believe, yung mabuti na magagawa mo, lalo na doon sa mga tao na hindi mananampalataya, is to help them, Lord, to point to Jesus Christ and get them saved. Amen? And not only that, so, hindi nagtatapos doon. After, you share the gospel to get them saved, of course, you have to help them. Help them what? Help them grow in the knowledge and love towards the Lord. Yan, no? So, kung titingnan po natin, dalawang bagay, God appoint us into leadership so that we can love God and we can love people. Love God and love people. In Ephesians, segue lang po tayo. In Ephesians chapter 4, verse 12, that's the fivefold ministry na tinatawag ng ating Panginoon. Punta lang po tayo dun sa Ephesians chapter 4, verse 12. Okay, ito po sabi sa Ephesians chapter 4, verse 12, to equip His people, o basahin po natin sa verse 11 muna. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers, okay, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Here, makita natin in verse 11, each one of us has a different calling. Amen. Some of us may be called to become apostles, to become prophets, to become evangelists, to become pastors, and teachers.
Now, here makita natin iba-iba ang role na ginagampanan. But there is one purpose. And that is in verse 12. Ano yung purpose? To equip his people for the work of service. So meaning to say, each one of us has a different calling into the ministry that God has vested upon us. But the main purpose of that is for us to be able to equip his people for the works of service. And not only to equip the people for the work of service, but ang sabi po is so that the body of Christ may be built up. Kaya makita po natin na ang talagang layunin ng Panginoon ay tayo po ay magtulungan sa isa't isa, magpalakasan sa isa't isa, i-build up ang bawat isa, so that, sabi po sa verse 30, so that until all we reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Now, sabihin mo sa tabi mo, kakatabi mo, mature ka na ba, kapatid? O baka immature pa, no? Mature lang sa mukha. No, gusto po ng Panginoon dito so that we can become mature in our spiritual status, ano? And because having so, sabi po doon, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So that's the evidence. The fullness of Christ may be seen with us, no? Kung tayo ay nag-grow sa knowledge ng ating Panginoong Jesucristo at tayo'y lumalago sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Now, what are the 5 characteristics? Okay, kanina sinabi ko yung noble task, no? So that means leaders should desire to serve. Amen. Since it is a noble task, leaders should desire to serve. Sabi sa katabi mo, you must desire to serve, kapatid. You must desire to serve. Yan. Pangalawa po, no, na-explain ko na po yan, pangalawa pong qualifications. Kailangan po na ma-demonstra ng isang leader, o dapat nasa profile niya is, leaders should demonstrate dignity. Leaders should demonstrate dignity. Bigat po ito. Ano ang sabi po sa verse 2, balik po tayo sa text natin. 1 Timothy chapter 3. Okay? Sabi po sa verse 2, now the overseer, ang sabi po una is what? To be above reproach. Above reproach simply means is having a dignity. No? Kailangan pag tayo po isang leader ng Panginoon, dapat meron tayong tinatawag na dignidad. Okay? Now, pastor, yung dignidad ba, ibig sabihin niyan ay perfect ka na o hindi ka na magkakasala, no? It doesn't mean like that. Hindi ibig sabihin, ikaw ay may dignidad, ibig sabihin perfect ka na o hindi ka na nagkakasala. Hindi po. Ang ibig sabihin lang po ng having dignity is you are having a reputation. Reputasyon na ano, pastor? Reputasyon na kung saan ikaw ay mapapagkatiwalaan at pangalawa, ikaw ay merong tinatawag na integridad. Pag sinabing leaders that demonstrate dignity, itong dalawang bagay na ito, mahalaga po ito. Ikaw ay mapapagkatiwalaan at ikaw ay merong integridad. Katulad ng sabi ni Chuck Swindoll, no? Kinote niya, true integrity implies you do what is right. Okay? Integrity or true integrity implies you do what is right when no one is looking or when everyone is compromising. Ulitin ko po, no? True integrity implies you do what is right when no one is looking or when everyone is compromising. So ibig sabihin, no, ang integrity, ito yung pagpapakita na kung saan gagawa ka pa rin ng tama kahit walang nakatingin. Parang stoplight lang yan. Pag gabi na, wala ng pulis, pula, stop ka. No? Tama? Pero minsan, maluwag eh. Boom! That's not integrity. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Sabihin natin, hindi, pastor, marami namang gumagawa nun. Hindi lang naman ako eh. That's the point. Kaya nga integrity eh. Hindi porket ginagawa ng karamihan, ay dapat mo na lang gawin dahil ginagawa nila at sasabihin mo, dahil marami ang gumagawa, ito ay tama. Tandaan niyo po, napakahirap po na maging ganyan ang ating katayuan sa buhay. Pag ang tingin natin sa maling bagay ay tama. Babantayan po natin ang ating mga sarili. Do not ever compromise. Now, talon na po tayo sa verse 7. Kasi binanggit po dito, he must also have a good reputation with outsiders, okay? So that he will not fall into disgrace and into
devil's trap. Now, ano po ibig sabihin nito? A leader of demonstrating dignity, ito po yung isang mahalagang bagay na nakikita sa kanya din. Yung godly life and testimony. Godly life and testimony. Importante po yun. So, kumusta po yung ating pamumuhay na Kristiyano? Kumusta po yung ating testimonya bilang mga Kristiyano? Dahil napakahalaga po na tayong mga leaders sa church, tayong mga mananampalataya, ay napakahalaga na ang testimony ng buhay natin ay una, nakikita ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ika nga, hindi lang tayo nangangaral, hindi lang sa bibig lumalabas yung mga salita ng Diyos kung hindi mismo nakikita sa ating mga ginagawa. And that's the most important thing. No? Ngayon kasi nakakalungkot, maraming Kristiyano, panay ngak-ngak lang, panay bibig lang. No? Pero kulang sa gawa. Bagsak ang testimonya. Magaling, may head knowledge, magaling magsalita, pero pagdating sa pamumuhay ng sinasabi, hindi maipamuhay. At nakakalungkot po na makita na ganun po ang ilang mga mananampalataya. At pag ganun po tayo, I believe there's no way that we can lead other people to Jesus Christ. Kung ang testimonya po natin, hindi nila nakikita ang Panginoong Jesucristo sa atin, kahit anong share natin sa kanila about Christ, they did not or they won't believe sa sinasabi natin. Pero subukan mo na kahit hindi mo man i-share si Christ, pero nakikita si Christ sa buhay mo, they will attract to you. At magsasabi sila, anong meron ka kapatid? Parang may kakaiba sa'yo na hindi ko maintindihan kung ano. I believe ito yung pinakamahalagang bagay na tayo ay magkaroon bilang mga mananampalataya. That or we ang mga leader that we should demonstrate dignity. Number 2, or number 3 rather, leaders should have discipline for themselves. Leaders should have discipline for themselves. And kung saan po natin makikita yan? In verse chapter 2, in chapter 1, and chapter 3, verse 2 rather, ang sabi po doon is yung faithful to his wife, temperate, self-control. Sino po rito ang medyo may hina yung pisik, yung pasensya? Madali bang mag-spark? Ako rin, aminin ko na rin. Medyo, minsan may PC, ano? Pero here, makita natin na sinasabi ni Apostle Timothy bilang mananampalataya pala, we need to what? Exercise self-restraint. In other words, we should exercise self-control. No? Kailangan pala tayo ay mayroong tinatawag na pagtitimpi. No? Kaya yung temper yan eh. Na tinatawag, di ba? Anong klaseng temperance meron ka? Ikaw ba'y madaling mag-init ang ulo o ikaw ay mahaba ang pasensya? Excuse me. Because in other words, mga kapatid, if we desire to become spiritual leaders, alam niyo po mga kapatid, we need to develop the ability to have self-control. Amen. We need to develop the ability to self-control. I believe all of us are once in a while, minsan more often, nalalaglag yung bunga ng espiritu ng pagtitimpi. Ano? But again, it's salamat sa Panginoon dahil He continuously reminded us. No? Kaya pag nalaglag, pulutin mo lang ulit. Importante po kasi yun. Talagang dito po kasi maraming bumabagsak na leader. At ito po talaga yung tinatawag na isa sa mga karakter ng isang leader na talagang dapat mabantayan po natin. At dito, ipinakita ni Paul kay Timothy kung ano yung mga dapat, no, mga example ng isang leader, ano yung mga dapat niyang bantayan na magkaroon siyang tinatawag na self-restraint. At sa verse 3, sabi nung una, not given to drunkenness. No? Ibig sabihin, ang isang leader ay hindi lasinggero. No? Hindi siya addicted sa wine. No? Yun ang isang qualification. Ang sabi din, not violent, but what? Gentle. Hinahon, no? Sa tingin nyo, di ba? Alam nyo naman po na the lack of self-control, siyempre, pag ikaw ay galit, no? Ang tendency po, pag ikaw ay galit, ang tendency minsan ng bibig mo, may mga nasasabi ka ng mga bagay na hindi mo dapat masabi. Kaya it's a reminder for us, pag galit po tayo, mas maigi na wag na lang po tayong magsalita. Tumahimik na lang tayo.
Kaya pag dinadakdakan tayo ng mga asawa natin, tumalikod na lang tayo, lumabas na lang tayo. Amen. Amen. Pasensya na lang tayo. And, Ako, pastor, tumatakbo ako. no, kidding aside, anger, napakahirap po na ito, no? Maraming nadadamage, no? Actually, yung makasakit ka physically, minsan okay pa yan kasi mag-heal, eh. Madaling mag-heal, di ba? Sugat ka, makapasa ka, it will heal. Pero yung sugat na hatid ng napakasakit na salita, natagos sa puso, yun ang medyo tagal. Minsan. And the words na binibigkas natin, sinasabi natin, pag galit tayo, ay yung mga pawang salita na talagang hindi maganda. Kaya, here I believe na sinabi ni Paul kay Timothy na bantayan mo itong itong mga gawin na ito. Not violent, but gentle. Not quarrelsome, sabi niya, not also a lover of money. Okay? Not lover of money. Hindi ko po sinabi na wag na po tayong magtrabaho at wag na po tayong kumita ng pera. Ibig sabihin po, sabi ng Bible, walang masama, no? Walang masama sa pera. Ang masama sa pera pag minahal mo ang pera. Kaya nga sabi, for the love of money is the root of all evil. Amen. Amen? So kaya yung pursuit of wealth, no, kailangan discipline din tayo. Kasi minsan compromise yung ating pagiging leader minsan sa pag-pursuit ng wealth, no? Trabaho na lang tayo ng trabaho dahil isip natin mga bayarin, kailangan kumita ng pera, pero nakaligtaan natin that God has called us a responsibility sa paglilingkod sa Kanya at nakakaligtaan natin. So let's practice discipline for all those things na sinabi ni Apostle Paul. And one illustration na napakaganda nito na gusto ko pong ibigay sa inyo is yung istorya po na kung saan ay yung saan bang istorya na sa Jerusalem po ata ito or the walls of Jericho na makita natin ang walls in the Old Testament, lahat ng walls ng mga kingdom makikita natin in Proverbs 25:28. Buksan natin in Proverbs 25:28 para naman very accurate yung ano natin. Si Solomon yan, okay. So Proverbs 25:28. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Now, ang ating self-control, kung titingnan po natin sa mga kingdom, yan para po yung tumatayo as wall. Pag sinabing wall, sa kingdom, it represent what? Protection, di po ba? Kaya ang kingdom may walls eh. So, para hindi sila madaling i-invade ng mga kaaway. No? Now, the same thing, no? Katulad daw dito. Just like a person without self-control is a person without protection. Ulitin ko po yun. Just like a person, walls protection from invading enemies, just like a person without self-control is a person without protection. So parang shield po natin. So, Pastor, sige po. Pastor, yung po ba sinasabing self-control, does it only refer to our mouth when we don't have control, the way we speak, or in all aspects like, for example, sa sobrang trabaho, or sa paggastos, exactly. Anything that is in excess to the point na, opo, kasi as kuminsan po, siyempre pag ganyan self-control, mga kababaihan yan, talagang tama sa mga bibig, no? Yeah. This is in general, no? Kasi po, what about sa, limbawa, yung mga ibang bagay sa buhay natin na wala na tayong control. Yeah, sa lalaki naman po, let's say wala nang control, workaholic. No, they keep working na lang, thinking of their responsibility, pero they neglect that they have family, that they have also spend time with them. So you have to control yourself kasi meron tinatawag ng workaholic eh. Diba? You are getting addicted to that. Wala ka ng control, parang you don't like to stop working because you like to. Pero hindi mo alam, dahil sa sobrang pagtatrabaho mo, nako-compromise lahat, even your relationship sa family mo, no? Hindi lang. Kaya siguro ganun din, hindi ko rin masisi ngayon kung nawalan din ng control si Mrs. magdadakdak. Dahil trabaho ng trabaho, pagdating ng entrega, kulang. Trabaho ka ng trabaho, ba't ganun kulang pa din entrega? Saan napunta?
Bibiro lamang po. What I'm trying to say, in all aspect ng self-control. Kanina dito sa vices, kailangan yung bisyo, di ba? Sabi, no, do not drunkenness. Sa bisyo, sa ano pa sinabi ko kanina dito, not only sa character, sa yung anger, and not only that, pagdating sa tinatawag yung pursuing well. So that only three aspects na sinabi dito sa ating text na sinasabi, but it all applies kung saan pwede nating i-apply yung pagpipigil sa sarili. Sa pagsa-shopping, pwede rin natin yan. Pigilan ng ating mga sarili. Hindi po ba? Parang, Shopaholic. Shopaholic. Sige, tatay. Yes, Pastor. Yung self-control ay malawak. Opo, yeah. Pero yung katulad yung sinabi mo, Pastor, pag nasabi mo yung isang bagay sa isang tao, mahirap bawiin. Exactly, opo, yeah. Mahirap bawiin. Mahirap ng bubuhay. Parang yun nga, parang salamin na naglamat siya. Opo. Hindi mo na basta-basta maayos ulit. Amen. Kasi pag kayong yun nga, kaya nga napaka-importante talaga ng self-control sa pananalita. Amen. Amen. Yan ang tinuturo sa atin na mahirap talagang bawiin Yung pag pagsalita. nasabi mo na ang hirap. Tapos, ayusin. too late na yung realization. No, nakasakit na tayo bago natin ma-realize na nakasakit na pala Kaya tayo. minsan sa tao nang nasaktan, kuminsan ay kahit na tama na yung sinasabi mo, nakadikit yun eh, kaya hindi na naniniwala. Mahirap maniwala. Kaya nga no, sinabing may gentleness no, na parang pag-iisipin mo no, paano kaya magsalita ng galit ng mahinahon. Siguro magandang mentor diyan mga Ilongga. Kung gusto mong matutunan ng galit na mahinahon, bakit ka mo? Si paong kita kakaroon. Galit na pero mahinahon pa din. Di ba? Di ba abang Ilongga rito, alam nila. May wife kasi is Ilongga, no? Pag galit na, yung mga tita niya naririnig ko galit na, pero mahinahon pa rin yung kanilang pagsasalita. Sisipain na, pero mahinahon pa rin. Sipaong kita kakaroon. Now again, no? Mga kapatid, let's build restraint in our life. Let's build self-control in our lives. And let's constantly seek the power of the Holy Spirit to set control over our life. Kasi kung tayo lamang, no, kung sa sarili lang natin, talagang mahirap mag-practice ng self-control. Pero kung tayo ay magpapabalot sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, it is, kumbaga, possible no, na ito po ay ating mai-practice sa ating pang-araw-araw na buhay. The Holy Spirit will help us to set control over our lives. Kapampangan po ha. Matigas ang Okay, pang-apat po no na characteristic or qualification ng leader is leaders should direct their home well. So leaders should direct their home well. It talks about family, no? So kung titingnan natin, it talks about, kung titingnan natin yung context, talking about sa lalaki ng tahanan. Pero I believe, nanay man, tatay man, is they have the responsibility to direct their home well. Pag sinabing you direct your home well, it talks about your relationship at home. So kumusta po yung relationship natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, at sa ating mga biyenan? Sinama ko na yung biyenan. Importante din yun. Sister Carla, no? But kidding aside, no, makita po natin na maraming mga consequences na nangyayari sa isang tahanan kapag ang nanay o tatay-nanay ay nagkulang pagdating sa kanilang relasyon sa kanilang mga anak. Vice versa din naman ng mga anak. Kung ang mga anak din ay mayroong pagkukulang sa kanilang relasyon sa magulang, ganun din. Problema din ang dating. Now as leaders, no, tayong leaders, di lang naman lahat dito ay magulang, no? Some of our leaders are mga anak, no? Kaya importante na ating inaalagaan yung ating relasyon sa ating pamamahay o sa ating bahay. No? Bakit po kaya? Ano po kaya sa tingin nyo? Bakit kailangan nating
pangalagaan, kailangan nating maging responsible sa relationship natin sa ating pamilya at sa ating tahanan. No, because I believe there are consequences, no, if we do not lead well. Marami pong mga consequences na pwedeng mangyari kung hindi po natin maiaayos na i-lead ang ating tahanan para sa Panginoon. Isang example po niyan is sa 1 Samuel chapter 3 verse 13. Tingnan niyo po yung nangyari. 3:13. Yeah, 3:13. 1 Samuel chapter 3 verse 13. Si Eli po ay isang pari ng Panginoon. No? Tingnan niyo po yung nangyari sa kanyang dalawang anak na pari. Basahin lang natin sa verse 11. The Lord said to Samuel, see, I'm about to do something in Israel that will make the ears everyone who hears about it tingle. At that time, I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end. For I told him that I would judge his family forever. Tingnan ko this one. Because of the sin he knew about, his son blasphemes God. Nakakalungkot, no? Eli is a priest. But tingnan niyo po yung nangyari. He is a priest. He should lead his family, his own, his sons to God, no? Pero here, nung nangyari, parang nabaliktad yung nangyari. Tingnan niyo po yung ginawa ng mga anak niya. Because of the sin he knew about, his son blasphemed God. How should it be? Na ikaw lingkod ng Diyos, at ang mga anak mo lingkod ng Diyos will come to the point na sila ay magkakasala na kung saan itong kasalanan na ito will leads to blaspheming God. And this is the very good example na talagang pag hindi natin inayos yung ating relationship sa ating tahanan, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, disaster po ang mangyayari. Amen po ba? And God is sending a strong message. This is a strong message na pinadadala po sa atin ng ating Panginoon. That the reputation of children from their parents cannot be separated. Yung reputasyon po ng anak ay hindi mo pwedeng iwalay sa iyong mga magulang. May kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga. They cannot be separated. Sorry, excuse. Sige po. We have one here. Sister Dorchi is English speaking. Okay. So if you can just... All right. I'll try my best, Sister Dochi. Try my best to speak in English. Okay. So again, going back, no, I said that the reputation of children from their parents cannot be separated. If that's the case, meaning to say, if we have the desire to serve the Lord as leaders, no, we have to begin early sa mga anak natin. By what? Early in what? Early by instilling first to them godliness. Godliness in the hearts of our children. Sige po. Tayo. What if the parents is he try everything to be a good parents? That's a case-to-case basis po, no? And but The children still hard-headed, kumbaga. Opo. Because of the influence of his Yeah. adults. Yeah, So, that's right po. That's right po. Case-to-case basis, it happens, no? In reality, it He happens. tried his best and nagsikap naman. In fact, he's praying for his Yeah. children. I don't think so na you will be held accountable if you do your part, no? Kasi meron naman desisyon din yung mga anak natin. Pero ang nais kasing, ang gusto kasi ipakita lang ng Panginoon is if we have yung sabihin, kung tayo mismo magagawa natin sa simula pa lang. Kaya nga early, kaya nga children instill Kasi alam niyo po mahalaga sa puso ng bata yung natatanim, yung Word of God. It's very important that at early age of children, you have plant the Word of God in their hearts because they will not depart from it katulad na sabi ng Bible. Amen. I was once of the testimony of that, no? My parents came to know the Lord when I was, I think, 7 or 8 years old. So that time, my parents will always bring me to children's church. So in that Sunday school, of course, no,
teachers is opposed, teaching always the Word of God. So natanim yun sa puso ko. Pero it doesn't mean na I eventually go mature right away. Kasi actually, minsan nagtatampo ako sa nanay ko. Pag hindi ako nabigyan ng pera, lalabas ako ng church. So habang nag-aawitan sila, babatuhin ko ng bato yung bubong yung church. Para powerful yung praise and worship. Okay. Pero ibig ko sabihin, at that early age, the Word of God was planted to my heart. When I was in high school, of course, I wandered away. Because of the influence of, unbelievers' friends, like that. So I do things which is not godly. But one day, there's still a small still voice from that word na natanim sa puso natin. No? Na kahit inimbitahan ako nung pastor, kahit na ang motive ko, yung sabi ko kanina kay Johan, I went to church because I saw a beautiful chick inside the church. So when the youth pastor invited me, at first I don't like because wala pa yung girl na yun. But once I saw that beautiful girl, I've gotten interested in the church. Wrong motive. But in a sense, makita po natin, but there is a word na something na kung saan, I believe na kung wala yung word na natanim sa akin, na yung naalala ko yung word na laging tinatanim sa akin ng mother ko noon. Yung word na laging na sinasabi niya sa akin, na lagi akong mahal ng Diyos. That God loves me. At sinasabi niya yung laging yung verse in John 3:16 na kinakanta pa namin yun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him shall not perish but have eternal life. So again, that very word, kahit nasabihin mo ng motive ako, still nandun sa puso ko yun. That's why one day youth camp, senior yun ng pastor, and then nagkaroon ng altar call. That's the time again I recommit my life to God. Then ask myself, what is your plan sa akin, Lord? Ano ang pinagagawa mo sa akin? Amen. So what I'm trying to point out here is, as children, mga anak natin, if we are believer na, mga mananampalatayaan tayo, tapos may mga anak tayo, it's important na tayo'y maging pari sa kanila. Pari na hindi katulad nila, pinabayaan niya kung hindi, we have to be responsible. So ito yung sinasabi na hindi lang sa salita, not only through our words sinasabi natin. But again, going back, it should be our testimony. Dapat makita sa buhay natin. Yun kasi po minsan ang problema sa magulang at anak. Ang magulang, panay payo, panay salita, hindi naman nakikita sa magulang. Kaya ang anak, paano kasi ito susundin? Hindi ka naman nakikita sa iyo. I cannot see it in your life. How can I follow you? How can I obey you? So may case-to-case basis naman, naunang makakilala yung mga anak naman, now it's your responsibility to be priest to your parents. Vice versa. Because God called you. Diba? God called you to be out of darkness and bring you to marvelous light. Now, kung yung parents mo hindi nakakilala sa Panginoon, that's again your responsibility. Hindi natin nahayaan sila na mapahamak. Kaya, mga kapatid, importante na we should do well in our relationship in our home. Minsan, mga kabataan dito, sometimes, hindi natin maintindihan ng mga magulang natin. Okay lang yan, just pray na lang. Minsan, parang wag ka na lang sumagot, just for the sake of ng kapayapaan na lang, don't answer back. Don't answer back. Kasi minsan, kaya lumalaki, di ba? Sa pagsagot. Alam naman natin na Respect pa rin pa sa. yes, still, we should pakita pa rin natin yung ating respect sa ating mga magulang. At ganun din naman, mga magulang, irespeto din naman natin yung ating mga anak. Kaya nga sabi ng Bible, do not provoke your children into anger. Amen. Diba? So it's always vice versa. Last but not the least, okay, leaders should display maturity. As being leaders in the church, kailangan po mayroong paglago. Kailangan po lumalago. Here in verse 6, sa ating text, balik po tayo doon. 1 Timothy. Ang sabi po doon, he must not be a recent convert or he may become conceited rather, and fall under the same judgment as the devil. Here, we can see in our text that Paul emphasized that leaders should not be a new believers or a new convert. It should be mature. Why do you think? Why do you think it should be mature?
Because a newly convert, a newly believers in Christ have the characters of being conceited. Makitin. Something. That is why, I believe there is like a few handful of reasons why new believers should not lead. First, I believe that it is very difficult for new believers to lead effectively. Why? Because they have no experience. Did not go through the process. And they not go through the process of it. Kaya mahalaga po, na tayo po ay dumadaan doon sa proseso. Kaya nga ang church meron tinatawag na discipleship process na dapat po nating pagdaanan. Kung gusto po nating maging leader, pagdaanan po natin yung prosesong yun. Amen. Wala pong shortcut sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. There is no shortcut in serving the Lord. Now, the second reason I believe is a new convert, alam niyo po, the dangerous character that they have is like, there is a tendency that they are becoming prideful. Pansin niyo po ba, minsan yung mga bago sa church, yung mga bago, akala mo sila alam nila lahat ng bagay. Parang they know it all. Minsan nga, magaling pa sila sa pastor. I have that kind of experience. I think bago lang siya sa church. Papastor ako, I think that was 10 years, 15 years ago. Bago lang siya sa church. Pero lahat na lang ng sa church, nakikita niya, ba't ganun, pastor? Yung worship leader mo, parang hindi ganun ng ganyan. Ba't ikaw, pastor, ba't ganun? Parang ganyan. Ba't ganyan yung damit mo? Parang hindi ba dapat ganun ang forma mo or something? So lahat na lang pinuna. Kulang na lang sabihin ko, ikaw na lang kaya magpastor. Because I believe, kung ikaw matagal na sa mananampalataya, wala kang critical na tinatawag na critical minded. Kasi pag matagal ka na sa Panginoon, nagmamature ka, meron kang tinatawag na humility. Amen. Pero sa mga bagong mananampalataya, you cannot expect them to have that kind of character. Alam naman natin, kung saan dinadala ang buhay ng tao sa pag ikaw ay prideful. If we believe that it results sa necessary punishment. May consequences. Katulad na lang kay Lucifer. Diba? Yes, sir. Gusto niya maging Diyos. Anong ginawa sa kanya? Di mo magsak siya. Diba? Pride goes before Destruction. Kaya piliin natin na tayo ay laging maging mapagkumbot. Amen. Kaya bilang mga leader ng church, I will say this, pride is something leaders should be carefully look at. Pansinin niyo yun, lagi niyong bantayan sa buhay ninyo. Baka tayo ay nagiging palalo na, tayo yumayabang na. Bantayan po natin ang ating mga puso. But again, as leaders in the Christ, one factor or one truth is that the more we are longer in a relationship with the Lord, the more that we are aware that we are serving the Lord not because of us, but because all about Jesus. It's all about Him. Amen. We serve every one of us, not for the sake really of each one of us, but it's all about God. Kaya kapag tayo naglilingkod sa kapwa natin, hindi man tayo nilang masuklian ng mga kabutihan, ng mga bagay na ginagawa natin, hindi tayo nagtatampo. Kasi alam natin, sa puso natin, sa isip natin, that we did that for the glory of God and it's all about Him. Amen. So I believe ito yung maging magandang character natin. Na sa lahat ng ginagawa natin, we do it because of Jesus. And Paul is a very good example of being a leader. Alam naman natin yung credentials ni Paul. Kung education lang, talaga namang iba yung education na ano niya. Because the mentor na ni Paul ay si Gamaliel, one of the bright teachers in their time. Scholarly. Pero hindi binrag ni Paul yung kanyang education. At ganun din, alam naman natin through his writings kung gaano pa siya ka-eloquent when about his writing, even speaking. And also his experience, makita natin na yung mga success niya na nagawa, pero hindi siya nag-brag about that. Why? Because alam ni Paul, kung bakit man niya nagawa yung mga bagay na nagawa niya is not because of sa sarili niya. This is because of the grace of God. Amen. It's only by the grace of God, grace alone. And as Paul, this should be also our mindset. Know that in everything we do, hindi tayo after dapat na masabihan tayo na magaling tayo.
It's not like that. Hindi pagalingan eh. Hindi po pagalingan yung paglilingkod sa Panginoon. No? It's about, ano na, sinabi ko nga, it's about humility. No? Yun again, tandaan natin na yung mindset na dapat meron tayo bilang leader, no, is magkaroon po tayo ng tinatawag na teachable. Yan po kasi minsan yung yung mahirap tanggapin. Yung tayo po ay tinuturuan. Tapos feeling natin, alam naman natin bakit kailangan tayong turuan. But again, for us to be a better leader, a better disciple, there are things in your life na mga natutunan mo na you need to unlearn. And there are things sa buhay mo ngayon na mga bagay na dapat mong harapin, na dapat mong matutunan. Ika nga, unlearn to be learned. Kailangan mo muna mag-unlearn bago ka uli. So again, in my closing, I would like to say that our church today will always be in need of leaders. Will you agree? Our church today will always be in need of leaders. And if we are choose to leaders, or leaders rather, of course, katulad po ng sinabi ko, these should be the characteristic and qualifications that we need to develop in our lives. Ano yung mga bagay na yun na kailangan natin i-develop? Recap. Desire to serve, demonstrate dignity, discipline, direct our home well, and display maturity. Amen po ba? And again, as church needs to raise leaders, no? It is our part. No? Each one of us has part to raise leaders. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang bahagi sa pagre-raise ng leaders. Katulad ng sinabi ko po kanina, may kanya-kanya tayong pagkakatawag na itinalaga ng Diyos sa atin. At ito'y ating dapat kailangang gampanan ng may katapatan. Amen. Amen po ba? Gampanan ng may katapatan at higit sa lahat, gampanan ng merong pagmamahal. Amen po ba? And I believe if we do this also, no, sa ganong klase ng aspeto, walang ibang mabibigyan ng honor at glory kung hindi ang ating Panginoong Yesu Cristo. And Christ, remember, is the head of the church. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Pastor Joel. Palakpakan po natin ng Panginoon. At naniniwala po ako, even those online, kayo po na tinawag ng Panginoon sa iba't ibang mga panawagan, no? A youth leader, sa Kopos as elder, in other ministries. Naniniwala po ako ang itinuro po ni Pastor Joel ay nangusap sa atin. Amen? For me as a pastor, I'm speaking as a pastor po, no? Tama po yung mga sinabi ni Pastor Joel. In fact, kung ako po na tatanungin nyo, at ito po, alam ko ay mag-a-agree ang marami kung sila po tatawaging pastor, I would rather have a leader na kahit hindi masyadong marunong or hindi skilled, pero siya po ay mapagpasakit. Amen. Because kahit po kayo, no, kung meron po kayong bawa kayo sa Pilipinas, you have experience having katulong sa bahay. Kahit po ang Biblia sa Book of Proverbs, mahalaga daw na kapag nagkaroon ka ng katulong sa bahay, no, domestic helper, sa una pa lang turuan mo na, dahil darating ang panahon, pag hindi mo sinaway, baka ikaw pa ang parang siya ang amo, ikaw hindi. At marami po ngayon sa church ganyan, no? And I'm not talking about JOV, but marami po na papasok sila because of they learn so many things, but they forget one thing. They do not know how to serve anymore. Hindi na sila magpapasakop sa pastor. Nakakatakot po yun. Alam niyo po bakit? As a pastor, karga mo lahat ang mga pinasasakop sa iyo ng Panginoon. Pananagutan mo yan. Kaya po, very, very particular po ako, na kapag may binilin po ako, ito ang ituro niyo, ganun. If they change, I have to know. Why? Kasi as a pastor, you know the needs.
And so bilang pastor, sasabihin, Lord, opo, patuturo, pero hindi po ako makapunta. And so you send. And so natutuwa ka kapag yung inutusan mo, yun ang gagawin. At kung papalitan, Pastora, can we change? Why? Kasi kuminsan po, no, as a pastor, kahit nasa sulok ka, kakausapin ka talaga ng Panginoon. And even if you don't want to teach it, you must obey the Lord. And so it is very important when you have leaders, you entrust these things, they will follow. At ano yan, Pastor, no? Kasi mararamdaman niyo po yun, kahit sa mga anak niyo, no? May pag-uutos ka sa mga anak niyo na lang. Anak, itong bilhin mo. Bumili ka vinegar. Yan ang kailangan ko. Tapos, darating siya, bibilihin candy. Anong gagawin mo? You will get mad. Sasabihin, dapat may self-control. But sometimes there are things, the reasons why you get mad. Right? Yung minsan, alam niyo po, may sinabi si Pastor, tinandaan ko ito, Pastora Norma, maraming namamatay na pastor sa Pilipinas dahil sa sakit sa puso. Why? Because the pastors, they want to get mad. Kinikim-kim namamatay. Ako po nagkasakit sa puso noon. I know it. Hindi ako nagsasalita, kinikim-kim ko. At the age of 16, 17, nagkasakit ako sa puso. Mabuti na lang po ako ay pinagaling ng Panginoon. And since then, natuto ako. I will have to say what's in my heart, pero hindi ako magagalit. Kung galit man ako after that maging-pagkasundo, because I know how it is na maririto, di mo nilalabas, ay sasakit ka talaga. Kaya po, para maiwasan ng mga ganun, habang hindi pa tayo nandito sa top, matuto na tayong makinig. Yan po ang hindi ko malimutan kay Bishop Mar, the late Bishop Mar. Iba-iba po kaming mga churches, nagpunta sa JOV, may mga elders na sa amin, may mga potential leaders, iniwan namin ang aming mga pastors, no? For so many reasons. Pero pagdating po kay Bishop Mark, hindi po umubra ang aming mga. Hindi umubra yung 15 years na po kami sa service. 15 years na po kaming leader. No, kay Bishop Mark, you start from zero. Ganyan. Talaga po, kasi totoo yun, magiging mayabang ka. Alam niyo pa po yung pinakamatinding tinuro sa amin na Bishop. Ay, hindi ko po ito malimutan. Meron po siyang inassign, mangangaral. Nag-prepare po 1 week itong mangangaral. Pero nang siya po tatawagin, tumayo si Bishop Mark, siya po ang nangaral. Alam niyo po, lumitaw yung ugali nung elder po yun. Ganyan ka, Bishop Mark, pinag-prepare mo ko, etc., etc. Tapos hindi mo ko pinapangaral. Totoo po ito. And this is, kaya po ako po, nakita ko yun. Kasi pinakita ni Bishop Mark. Tapos ang sabi niya, nang kami po ay magkaroon ng equipping. See, sabi niya, sa isang bagay na hindi po kayo, matanda na po kasi siya eh. Si Bishop Mark, he was in his 42, 45. At yung pong niya, tatay na, nasa 60s, 67, nagalit. Yun po ang sinasabi ko sa inyo, tatay. Kaya po meron tayong equipping na ganito para lumitaw mga ugali natin. Sabi niya, oo, pinaghanda ko kayo, oo, inasign kayo. Pero last minute, alimbawa bilang pastor, ang Panginoon sabi niya, ikaw mangaral, Bishop. Mark, ikaw tatayo. Siyempre po bilang pastor, tatayo ako, itinabi ko kayo. Kung talagang ang puso niyo ay tama, sabi po, ito po tinandaan ko. Yung pinangaral ko, yun din naman eh. Na-equip yung mga tao. Iba nga lang ang tumayo, ako po instead na kayo. Kung talagang ang puso niyo ay tama, dapat natuwa kayo. Kasi isa lang naman. Kasi alam niyo kaya kayo nagalit, yun po sinabi ni Bishop Mark. Because ang gusto mo, ayun, ganun po talaga. Ganun po talaga. Si Bishop Mark, talagang yung karakter mo, talagang titingnan, ano talaga nasa puso mo. Kaya po kayo nagalit. Kasi hindi si Kristo dinadala nyo. Ganun po siya. Gusto nyo ang sarili nyo. Napalakpakan kayo, because lang, pero ang puso mo, isa lang naman ang goal. At ako naman po yung pastor nyo. Kaya ko po ginawa yun. Sinusubok ko po kayong lahat. Ayun. Iba-iba kayong mga churches, meron na kayong mga pinagmamalaki, pero meron lang hindi masunod sa gusto nyo, lilitaw ang gali. Pero huwag po kayong mag-alala, sabi niya, this is just a failure na temporary. Matututo po. Because ang gusto ko pong maghubog kayo, sabi po ni Bishop Masani, you must learn to submit. Ganun po kami itinrain nun. Kaya po ako, at nakita ko po, yung mga hindi nagpasako, naging mataas, laging ang ibinibigay, ganito, ganito.
This one, mahirap po ito. Kapag yung mga learned things, yun na ang gusto mong ibigay, and you don't want to unlearn, we will not learn. Kaya po, napakahirap po sa aming mga pastor. Ayaw mong manakit ng damdamin. But kapag may nakikita kang ganun, hindi mo alam kung paano. Kasi ang command po kasi sa Biblia sa amin, sa totoo lang po, ang mga workers na itatalaga mo, kailangan mo pa silang subukan. Hindi lang sa pagsusulit how they know the Bible, but in character. Kasi kapag inilagay mo na sila dyan, di mo na sila mababawi. At kapag nagkamali ka ng paglagay, sakit po talaga ng ulo. Maniwala po kayo. Instead na maging katulong sa ministry, nagiging pabigat, halos umiiyak ka. Totoo po ito. Kaya ko po sinasabi, maaring ngayon kayo po ay nakikinig lang, nandyan lang. But who knows, many of you will become pastors. Dito nyo po maaano, ang hirap pala. Sa pamilya na lang, kapag hindi nakikinig ang mga bata, it grieves our hearts, right? Dadalhin mo sila sa Panginoon, ayaw nila, maraming dahilan. It really grieves your heart, lalo na kung alam mo na dapat laging number 1 ng Panginoon. And you cannot. Maraming mga dahilan. It really grieves your heart kung talagang ang puso mo ay sa Panginoon. Pero pag hindi talaga number 1 ng Panginoon sa puso mo, it's just okay for you. Pero nakakatakot, katulad po ni Eli. Eli failed. Pari na po siya. He is a priest. Naglilingkod po ang mga anak niya, but he failed. He failed to correct them. They blaspheme God. Ibig sabihin, may mga sinasabi na sila, may mga actions na silang hindi na po talaga katanggap-tanggap. Alam niyo po, ang pagkamatay po ni Eli nakakatakot. Sa sobrang pagkabusog. Parang nabali yata yung kanyang sa kanyang upuan. And that's, at maging ang mga anak niya. And that is very, very painful sa atin. Na kapag naglilingkod tayo, no? Ang mga anak natin nagkamali, okay, may nakikita na tayong medyo katigasan, and we fail to sabihan natin sila. Sometimes we cannot control their actions anymore. Pero when we fail on our part, naturuan po sila. Alam nyo, meron kang feeling na, I failed, Lord. Kaya po, sabi ko nga po, kung alam lang po natin, mapapastor ka, mapamagulang ka, mapaleader ka, and we take our position seriously. Nakakapanginig. Ako po, nanginginig ako pag nasa harap mo. Sabi ko, Lord, nawa lahat ng ginagawa namin, maging katanggap-tanggap. Kaya ako po kapag, ito po, no, as a pastor, I have to open this. When workers, because of their talents, they don't care about the spiritual things talaga. Yung spiritual things, katulad nito, sasabihin, ayaw ko. Pabayaan niyo muna ako. Alam niyo po, bilang pastor, halos madurog ang puso ko, pero wala akong magawa. Hanggang sa umiiyak na nga po. At nananalangin Panginoon. Yun nga po, tapos ng equipping natin, nandyan na kami natutulog, nananalangin ka pa. Kasi, ang bigat sa puso. Right, Pastor? You know what I mean? Pero pag gising mo sa umaga, hindi mo naman ipapakita yun. Pero nandito sa puso. Ganyan po kabigat ang pagiging pastor. Kaya po, natutuwa ako pag may ganung katuruan, Pastor. You know, I pray, no, may nangungusap sa puso natin. Huwag nating sayangin, hayaang masayang ang ating mga pagpapagal sa Panginoon. Total, gumawa na tayo, nagtrabaho na tayo. Gawin na nating maayos para wala na tayong repair. Amen? At sa mga magpapasimula po, alam niyo po, eto sasabihin ko na, maraming tatawagin sa JOV ng mga manggagawa. Sasabihin ko na, grabe ang mga JOV churches na matatanim. But, hindi yan basta itatanim. May mga challenges. Kaya kung nakikita niyo po ngayon, pahirapan yata sa training na ito, Pastora, but why don't you teach about prosperity? We cannot. Because church planting and evangel and spreading the gospel, money is actually po, to share the gospel, money is the least concern. Once we step in faith, the Lord will provide that. He will command money. Actually po, nakikita ko na po. Grabe, naghihintay lang ang Panginoon ng mga faithful workers to step in faith and then
bubuksan. Ay, sabi ko nga sa inyo, money will be our least concern in the future. Our concern must be souls. Because the Lord is leading us to reach out for souls, and so where God leads, He provides. Amen. Kaya po ako, relax lang ako in a way sa mga ganyan. Pero after talaga ako, how the workers will really be trained na mahalin unang Panginoon para kay sila mapunta. Ano man ang opportunity ibigay, iharap ng Panginoon, the Lord, or it could be the enemy. Meron silang discernment. Basta't ang kanilang mga puso, ano yung kingdom ng Panginoon. Pag yun na po ang naging puso natin, solve na ako doon. Amen. Lord, we did our part. Pero kaya po ako, maingat na maingat. Lalo kapag pinagpapala na ang mga kapatiran, maingat na po ako. Kahit hindi ako nagsasalita, nagmamasid na ako. Lord, sabi ko, Panginoon ko. Ganyan na po ako manalangin noon. Panginoon ko. Panginoon ko. Pag Panginoon ko, Panginoon ko. Alam na po nun, Panginoon ang aking prayer. Ganyan po ako bilangin. Amen? And so, to be a leader, kayo po, mga future leaders, ang ibang leaders na, I pray, take to heart ang lahat po ng tinuro ni Pastor Joel. Amen? Amen? Yes, Pastor Hill, meron po kayo sasabihin bago po tayo mag-pray. Yung ating narinig ay paalala lang sa atin lahat. Wala naman perfect. We just nasa proseso tayo lahat. Nasa proseso tayo lahat sa maging leader. At whatever na hindi pa natin nagagawa, nagsasalamin lang yung narinig natin. Nagsasalamin na nagpapaalala sa atin. So wala namang failure. Hindi pa failure. So lahat dito ay lahat naman tayo. Paging pastor man yan, paging sino man sa atin ay we are under training. At natitrain tayo sa mga salita ng Diyos. So ang characteristic talaga ng leader is hindi talaga biro. Nabasa naman natin sa first day. Number 1 dyan yung self-control. Ipapaalala sa atin yung self-control kasi without self-control, pag ikaw na yung pastor at ikaw na yung leader, katulad yung nasabi natin kanina, pag wala kang self-control, padalos-dalos yung sinasabi mo. Tapos, pag nasabi mo na yun, mahirap bawiin. At saka kahit na it took 1 year, it took 2 years, kuminsan nakatatak na yun. No? So, very careful. At wala naman tayong pumapalpak doon. Wala naman. Pero process yung magiging self-control. Kasi pag naalala mo na bago mo babanggitin yung isang salita na nakakasakit ng damdamin, pagka naalala mo yung, masama, ay hindi mo sasabihin ito kasi makakasakit ng damdamin. No? Kaya natitrain tayo doon. Ako, isa sa mga lagi kong inaalala yung self-control. Kaya ako pag nagsalita ako, bago ko sasabihin yung isang bagay ay unawain ko muna yung tao na gumawa ng hindi maganda. Unawain ko baka mamaya ganun yun dahil may problema siya. O kaya ganun yun dahil wala sa kondisyon. Pero iba naman yung tao na padalos-dalos talaga siya magsasabi. So yun lang, magpapaalala sa atin yung mga bagay. Amen. Salamat po. At bago po tayo manalangin, at this point naman po, I want to end it in a wonderful note. Bilangin naman, Pastor, ako po ay very, very thankful din po sa ating pong mga elders. Hindi lamang po dito sa Saskatoon, sina Sister May, sina Brother George, lalong-lalo na rin po sa Rosetown, sina Brother Aris, Brother Renante, Brother Jess,
Brother Richard, sina Brother Juno, Sister Isa, at ang mga kanya-kanyang mga butihing may bahay, no? Kahit po dito, bilangin niyo pong pastor, no? It really gladdens my heart na sa talaga pong kapag talagang maipitan na talagang kailangan ko na ang inyong tulong, inyong support. Ang ating pong mga elders. At ito po ay nice ko pong sabihin sa inyo po na mga future leaders na under po sa mga elders natin. Our elders had done so much for the church. Amen. Palakpakan po natin natin. Lubos po ako nagpapasalamat. Kahit pagod sila, online di sila punta rito. Nandiyan po sila, Brother Renante, Brother Aris, Brother Jess, if I'm not mistaken. I'm so thankful. Kahit po si Brother George online, no? Pinagsikapan po niya, kadarating lang sa bahay, hindi na makakapag. So I pray po, no? Through their lives, no? Tayo pong mga key leaders, department leaders, ministry leaders, gayahin po natin ang kanilang mga buhay din. Amen. Salamat po. Yumuyo po. Wala akong sinasabi sa kanila. Yumuyo po ako sa inyo po sa ating mga, they're not perfect like me, pero yung po puso nila sa paglilingkod, nakita ko po. And so, mapalad po ang iglesia sa JB. Amen? At ang po kayo rin po na taga-ibang mga churches, honor your leaders. Honor your leaders. They have chosen to serve the Lord. It gladdens their heart. So, to support them, malaking tulong po. So, tayo po lahat ay tumayo, no? Pasalamatan po natin ng Panginoon. Pastor Joel, thank you so much po. Dito po kayo, no? If it is possible, Pastor Joel, to lead us in the closing prayer. I would like to thank Sister Anna from Abu Dhabi, and the rest. Sister Dorchi, thank you. Bilingual by this time, you know how to speak Tagalog, right? The Tan family, no? Many more. If I miss to mention your name, Brother Joe de Mango. I remember. Brother Joe, marami thank you for joining us. And to those I failed to mention, God bless you po and thank you. Sige po, let's close in prayer. Panginoon, we are so grateful, Lord, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kung saan, Lord, pinag-aralan po namin, Lord, ang buhay na salita, Panginoon. And Lord, as leaders of this church, O God, patuloy namin pinapasakop sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon. You to take control of our lives, O God. And again, Lord, always guard our hearts, Lord, when it comes to serving you, O God. At ganun din, Panginoon, na gawin mo kami, Panginoon, maging faithful servant mo, Panginoon, sa lahat ng oras. And Lord, thank you for this day, O God. Thank you for your goodness, Panginoon. And din, Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na siya nag-spend ng time, Panginoon, para makinig po ng salita. And Lord, as we close today, Panginoon, and even as we part our ways, Panginoon, we ask, Lord, that you bring us, each one of us, Lord, safe and sound sa aming mga tahanan, Panginoon. Lord, bless each one, Lord, and we would like, Lord, na ibalik sa iyo, Panginoon, lahat-lahat ng ito na meron pong taos-pusong pasasalamat sa aming puso. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So before we leave, can we have picture taking? Lahat po ng mga nandito sa basement, dito na lang po tayo. And so if you can, what do you call this? Hindi naman unmute eh. Turn on your camera. Please lang po kung okay lang po. And then we will have a group picture. Sister Judilyn from Wabasca. Maraming salamat po. Sister Sheena from St. Bru. Ayan, no? Shay. Shay, maraming salamat from Kelowna. So kung okay lang po, if you can open your camera and then sige po, no? Alam niyo po, napakaganda po ito, no? Because of technology. Sir May, dito po, oh. Brother George, if you can mute your camera, open niyo po, no? Sige po, ayan. Ayan. So, Sister Sheila, ayan po, no? Sister Dorchi, Sister Lani. Pwede bang buwakbay? Ganyan na lang. Ganyan na lang. Ayan. Sister Lechon. Oh, is that Brother Damien? Is that Brother? Oh, that's no, that's Emil and Levi. Levi. Where's Levi? Ready po? In 3, 2, 1, smile. Yan po. Isa pa po. Yung iba wala pa yata sa ano. Ayan po. Ayan. If you can turn on your camera po. Brother Aris, Brother Renante, Sister Anna, Sister Sheena, or Brother Joe. Yan.
Maybe they're working. Yan po. One more. 3, 2, 1. Chai. Hello, Chai. Chai. Yan. Okay. So maraming salamat po and God bless everyone. God bless. God bless po.